1 Corinthians 10:13. The Bible says, "There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it." So the Bible says, there hath no temptation taken you. Wala pong narinig na natin ilang beses, no, na walang bagay na pagsubok. Temptation here is not tukso. Pero minsan ay dumadating din tayo doon sa tukso. Pero ang general understanding natin, dahil tayo ay mga manampalataya, ay walang pagsubok na dadating sa inyong buhay na hindi dumadating sa ibang mga tao. Ito ay common. Ibig sabihin, lahat na-experience ito. Lahat ay nagkakaroon ng pagsubok. Iba-iba lang ang bigat, iba-iba lang ang papaano ba natin tatanggapin yung pagsubok na yan. Iba-iba kung papaano tayo magdidesisyon bilang response, bilang sagot doon sa pagsubok na dumating sa atin. So kung tayo ay aware, kung tayo ay alam natin itong salita na to, hindi na tayo magtatanong, Panginoon, bakit mo ako sinusubok? Bakit dumating itong pagsubok na to sa akin? Napakabigat. Hindi natin aanuhin yan na isasama sa nakakapagdala ng pagbagsak ng ating emosyon. Kasi, pag sinubok ka, mabigat na nga yun eh. Tapos, samahan mo pa ng kawawa naman ako. Lalo bumibigat. Pagkatapos, parang ako na lang ng ako. Mas mabigat. Tapos, bakit ako? Bakit hindi sila? Ang dami namang masasamang tao. Ako naman nagpapakabait, nagpapakabuti, tumutulong, at faithful. Ako naman nagbibigay. Bakit dumarating sa akin ito? So, dumadagdag, actually, sinisira mo yung sarili mo sa mga ganong tanong. Pero kapag ikaw ay pamilyar sa 1 Corinthians 10:13, common. And not only common, there are brethren who have received more temptation than you. Mas mabigat na trials kaysa sa iyo. At ituturing mong magaan para hindi ka umiyak. Hindi ka tumangis at hindi ka ma-depress, hindi ka maging suicidal, hindi ka maging alam natin, marami nang sinasabi nila Kristiyano sila. Pero dahil naisip nila, unique ang pagtrato sa kanila ng Panginoon, yung pagsubok. At hindi nila maisip yung lusot, kung paano sila makaka-overcome. Ang nila, tapusin ko na lang ang lahat. Mabuti pa na para mawala itong aking bigat na dinadala, ay tapusin ko na lang. Kaya meron na ngayong sa European countries, merong isang upuan, Alam nyo dito, 'di ba, sa lahat ng mall merong mga upuan na doon ka matutulog habang nag-iintay ka sa asawa mo na nagsha-shopping. Nasubukan niyo na ba 'yon, brother? Mga kapatid na may asawa, gaganon ka. Isang oras, 50 pesos. 'Di ba? Di tulog ka lang. Sarap ng tulog mo kasi nakahiga kang ganyan. Tapos pwede pang may masahe. Yan pa. Meron nga yatang ewan ko saang mall yun, may husband depository. Okay. Di ba may child depository? May husband depository rin. Well, anyway, these are sometimes you think unique, ang sitwasyon sa'yo, ikaw lang ang nagkagaganon, ikaw lang ang sinusubok na ganun katindi. Yun nga, kababasa lang natin si Job. Diba?
na sobrang pagsubok kay Job. Pero masasabi natin, yun talaga unique. Pero sa atin, sa Baptist ngayon, common. Kung ano man yung inisip mo. May umutang sa'yo, hindi nagbayad. No? Merong nandaya sa'yo. Merong nag-threat. Merong ang daming sitwasyon na pwede nating maisip, na pwede nating sabihin pagsubok. Common. Sabi ni Paul. Panahon pa ni Paul. Itratuhin mo na yan na ordinaryo yan. Nangyayari talaga yan. Expect mo na yan. Huwag ka na ma-depress. Hanapin mo na lang yung solusyon ng Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, God is faithful. So even through the temptations, God is still faithful. Hindi ka pinapabayaan ng Panginoon diyan sa kinalalagyan mo ngayon. Kung ano man yan. Iba-iba tayo. No? Iba-iba tayo ng level ng pagsubok. Iba-iba tayo ng level ng paano natin sinasagupa ang pagsubok natin. Yung iba, tinatawanan lang. No? Yung iba ay ginagaya lang nila si Freddy Aguilar. Tawanan mo ang yung problema. No? So, yung iba naman, iyakan mo ang yung problema. Okay? Minsan naisip ko, ba't kaya may mga tao na sanay sila na maghapon nagbibideo okay? Siguro maraming problema yun. Yun ang paraan nila ng pag-solve. No? Awitan mo ang iyong problema. Oh. So, easy lang ang buhay. Kahit ano man yan. Wala kang tanghalian, awitan mo ang iyong problema. Busog ka na nun. Okay? So, God is faithful. So, tayo ay isa sa mga, ang blessing natin, we have a God who is faithful. And it's not a fantasy. He is not a fantasy. When He promises, He fulfills. God is faithful. And we can trust in the Lord. And sabi dito, ang pangako, who will not suffer you, or suffer means allow, who will not allow you to be tempted, or to suffer pain or trials above that ye are able. Hindi kanya bibigyan ng mga bagay na hindi mo kaya. So, ibig sabihin, pag may pagsubok ka, kaya mo yan. Kasama, magkakambal yan. Yung kakayanan na batain. No? Batain means pasanin. Yung kakayanan mo na pasanin mo ang isang pagsubok, isang problemang mabigat. No? Proportionate lagi yan doon sa binigay ng Panginoon na kakayanan. No? Yung pagsubok na ibibigay niya sa iyo ay laging may kakambal na kakayanan para masurvive mo yung pagsubok. Laging magkasama yun. Yun ang sinasabi ng verse. Okay? And papaano niya binibigay yung kambal na yan? Will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Now, ang title natin message, what is the basis of your decision? Minsan kasi, kaya tayo wiwindang. Kaya tayo nadidiskaril. No? Ay ginagawa natin, pumupunta tayo doon sa ating fallback position. Na kung saan yung laman, yung flesh, yung things of this world. Yun yung ating ginagawang basis para magdesisyon. Lalo na kung immediate dapat ang desisyon. Yung pagsubok, dumating. Pagkatapos, kailangan may response ka kagad. Kailangan may action ka kagad. Imbis na scripture yung ating magiging guide or the leading of the Spirit, or instead of being quiet for a moment and pray,
and ask the Lord, what is this? We make emotional decisions. We make immediate decisions. At saan mo mahuhugutin yon? Sa experience mo. Kung ano na yung naramdaman, what works. Di ba? Alam mo na pag ginawa mo yan, pag ganyan ka mag-response, merong problema, merong lumapit sa'yo na trial, alam mo na kapag ito ang sinabi mo, na it goes away. Although, merong siyempreng repercussions yon, consequences, and tinatawag natin na reaping what you sow. Pero you don't care. You just want it to go away immediately because andyan eh. So, doon tayo nagfo-fall back. Yun yung tinatawag na emotional response. Diba? Kaya yung iba, kahit Kristiyano na, magugulat ka eh. Pagka merong biglaan na magte-threat or magbibigay ng anger sa kanyang puso, bibigyan siya ng something which will which will make him very, very angry or feel very unfair. Maririnig mo na lang bigla, matagal ng Kristiyano maririnig mo na lang bigla ng magsasalita ng F-word or S-word. No? Magmumura, PI. Matagal ng Kristiyano, pastor. Pero yun ang ano niya eh. Tapos yung kamao niya magkiklinch. Manununtok na. Or kung may barel, parang, ganun na yan. Kung may bodyguard, ganun. So, I've seen this recently. No? Mga faithful. Pero ang response nila, paulan na kita ng bala. Sipin mo yun. Buti lang, hindi dito yun. No? Buti, wala tayong bala. Wala tayong barel. May pana nga, wala tayo eh. No? Kitchen knife lang. Oo. Panghiwa ng mangga. Uso na uli mangga eh. Oo. So, pwede na. No? Hanggang doon lang tayo. No? Pero yung, isipin mo, no? Nakakayabang talaga eh, yung may baril ka. Dahil gusto mong gamitin eh. Oh. Na yung may may black belt ka, gusto mong gamitin eh. Sayang na lang yung pagka black belt ko. Pag mamalaki mo eh. Oh. So, that is the fallback of even a Christian who is long-time Christian, long-time Baptist. Flesh. Pag emotional ka, punta ka sa flesh. No? Galit. Fire with fire. Oh. So, meron ka narinig, sabi, itong asawa ko, pambira, parang, meron yatang, dinadaya yata ako nitong asawa ko. Baka akala niya, siya lang marunong mandaya. Sipin mo yun. Marinig mo yun. Sa isang Kristiyano na matagal na. Anong ibig mo sabihin? Siya lang ang marunong mandaya. Ibig sabihin, mandaraya ka rin. Hahanap ka rin ng lalaki. Ano ba yan? Diba? So, emotional yun eh. Ngayon, hindi mo na yan ibo-broadcast. Pastor, narinig ko si mandadaya rin daw. Hindi na. Alam mo, ano lang yun? Outburst. Palagpasin mo na yun. Diba? Pero, kung tayo ay aware how we make our decisions, and it should be based on spiritual, the Word of God, it will not even come out of our mouth. It will not even go to our head. Diba? Kung noong unang panahon, ikaw, tuwing magkakaproblema ka, pupunta ka sa KTV, sa Pegasus, para palagpasin mo yung problema mo, iinom-inom ka ron. Tapos meron kang katabi, sasabihin, sige na,
Nag-aaway kami ng misis ko eh. Yan. Yan yung mga unsaved. O, tapos pagka malalim yung problema mo, baptist ka na, balik ka doon sa dati. Diba? So, kung spiritual ka na, spiritual minded ka na, hindi na yan. Pupuntahan mo either, pupunta ka sa isang lugar na mapuno, o dyan sa Bermosa, isa ka, bubuksan mo yung Bible. Di ba? Kung ka lang sa sulok doon. Meron yung bagong bukas doon. Malamig. Oo. Malamig. So, magandang mag-meditate. No? Merong mga ganun na maghanap ka, meron kang go-to place na bubuksan mo yung Word of God. No? At meditate ka. And that's how you do not respond emotionally. Yun. Instead of, pagka merong temptation, trial, tribulation, or something na hindi mo ine-expect na mangyayari o nangyari, imbes na agad-agad, seek the Lord. Seek the face of the Lord. So that's how you make your decision. Before decision, consider the faithfulness of God who sets the limits of our provocation. Panginoon nagbibigay ng limit eh. Pwede ka i-provoke hanggang di mo kaya eh. Yeah? Pwede ka i-test ng mundong ito hanggang di mo na kaya. Pero Panginoon, binibigay niya ng hopes hanggang dyan lang. Ang testing mo sa anak ko, hanggang dito lang. Kasi pag lumagpas ka dyan, di niya na kaya. Babagsak siya. Kaya hanggang dito ka lang, Satanas. Hanggang dito ka lang, flesh. Hanggang dito ka lang, mundo. Siya ang nagsiset ng limit. Tapos siya ang nagsiset ng way of escape. Kaya, before decision, you make that kind of a mind exercise. Mind computation. Before responding, before acting, before making a decision that you will regret. Diba? Ang mga kabataan ay ang desisyon niyan mabilis eh, no? Pag merong silang halimbawa, humingi sila na penging Jollibee. Penging Jollibee. Hindi mo pinagbigyan. Busog ka na, kanina ka pa. Maglalayas yan. Oo. Maglalayas. At sasabihin niya, hindi ako mahal ng magulang ko, hindi ako pinakain ng Jollibee. No? Jollibee lang hinihingi ko eh. Samantalang yung kapatid ko, binibigyan. Chowking pa. Ako, Jollibee lang. Hindi ako pinagbigyan, siguro. Maglalayas na lang ako. Pagdating niya rin sa bandang malayo-layo na, sino magpapakain sa akin? Mabalik na yun. Okay? So, may mga ano yan eh. Emotional eh. Dinedepress niya yung sarili niya. So that is, God is the one who set the limit for provocation, trials, and how deep the enemy will succeed. Let us wait on the Lord and His power to manifest in our lives. And then, let us always be on the lookout for God's escape door. Yan. Kita niyo ang Panginoon, ha? The Lord Jesus Christ, ito, advance ito. I don't think lahat tayo makaka-survive or makakaroon ng test na ganito. But the Lord Jesus Christ, tingnan niyo, basahin niyo yung Matthew 4:1. After the Lord Jesus Christ was baptized, He was led up of the Spirit into the wilderness. Sipin niyo yun. Pagkatapos ng isang triumph, baptism, di ba? Obedience, fulfillment of righteousness of the Father. The Holy Spirit filled him. But
Saan papunta? Sa mountaintop? Papunta ba siya sa rejoicing? Papunta siya sa wilderness. Tapos, 40 days without food. Isipin mo yun. Wala. Hindi natin kaya yun. Pagkatapos mong i-baptize, no? Halimbawa, yung mga prospect natin for baptism, pagkatapos nila i-baptize, susubukin sila. Wala silang makakain. Sasabihin nila, Brother Romel, ba't mo naman ako ginawang binaptis? Ang saya-saya kong Catholic eh. Kumakain ako ng maayos. Eh, ikaw kasi, Brother Romel eh, binaptis mo pa ako eh. Tingnan mo, wala kami makain. No? Iko-quote mo yung Matthew 4:1. Ang Panginoon nga, hindi naman ako Panginoon eh. Diba? So, ang Panginoon nilid na ganyan. No? And He was led into the wilderness to be tempted of the devil. Wow! Direct encounter with the devil. No? Isa lang talaga may kaya nun. Sinasabi ko lang yon kasi, nangyayari yan sa buhay ng tao. Na ikaw tutuksuhin. At ikaw ay bigyan ng trial. At minsan, habang ikaw ay nasa triumph, habang ikaw ay nasa spiritual high, habang ikaw ay ka-obey mo lang ng napakalaking sakripisyo, bigla kang hindi ibabagsak, kundi susubukin ng matindi. Kasi minsan, di ba? Wow! Praise God! Salamat! No? Imposibleng nangyari sa akin. Binigyan ako ng Panginoon ng blessing, napakadaming blessing. Salamat sa Panginoon. Totoo talaga ang Diyos. Minsan yun ang expression natin eh. Totoo talagang may Diyos kasi pinagpala ako. Eh paano kung hindi ka pinagpala? Paano kung you were led up to the wilderness to have a fasting session? Sabihin mo, hindi totoo ang Diyos. Di ba? Pag-isipan natin yung mga sitwasyon na ganyan. Na nagre-rejoice tayo dahil binigyan tayo ng magandang pabor. Eh paano kung dininay ang pabor? Kagaya dito sa Panginoon. Sasabihin ba natin, bira, walang Diyos? O hindi totoo ang Diyos? Kasi bumagsak yung formula mo. Diba? Huwag natin gawing formula yan. Paglingkuran mo ang Panginoon, sigurado, pagpapalain ka, at ikaw ay makaka-receive ng maraming pagpapala, siksik, liglig, umaapaw. Laging ganyan ang Diyos. Hindi po. Minsan, after ikaw ay nagkaroon ng malaking paglilingkod sa Panginoon, obedience, ang susunod, trials. And that is what happened to the Lord Jesus Christ. But He still followed the Lord God and rejoiced in the Lord. So, kaya nga sabi ng Panginoon, lead us not into temptation. Baka hindi ko kaya, Panginoon. Huwag tayo magmamalaki. Na, Panginoon, na-survive ko na to eh. Sige, ano pa susunod? Kaya ko yan. Ingat tayo sa ganyan. No? Kasi baka hindi mo kaya. Lord, baka hindi ko kaya, Panginoon. Huwag mo na ako subukin. Pwede po. Kung pwede lang po. Sana po yung mga susunod na araw sa buhay ko ay makayanan ko. Maglingkod ako sa iyo at sana po ay blessing ang dumating. Pagtaas ng antas ng buhay ang dumating. Kasi pagpababa, I know it's still from you. I know it's still, you are there, faithful, leading me into paths of righteousness for your name's sake. I know you are there, but I might not survive
because I am only flesh. So Lord, help me. Lead us me not into temptation. So, mga kapatid, I hope that these things, no, yung mga basihan natin, minsan ang basihan natin social media eh. 'Di ba? Yung mga nakikita natin na yung buying decision natin, no. Kaka-Shopee natin, ang dami na natin na buy out, buy. Ang dami na panay na. Shopee! Miss Kay. Para ho kay Miss Kay. 250 lang po. Minsan ako rin, bumibili rin ako. Minsan, Michael. Yan, panay yan dyan. Sabi ko, lalagyan ko na nga yan na address eh. Para hindi nakakatok. Dito ho ba? Si Johnny pala, ang ginawa niya, binabayaran niya na ng GCash, tapos meron ng box, binabato na lang dun. Hindi na siya tinatawag. No? So, ako hindi, babayaran ko pa eh. Ayoko nung bayad agad eh. Si Odi ako eh. So, minsan, no, yung ating social media consumption leads us into buying. Kahit minsan di natin kailangan bili tayo ng bili. Hindi na tayo nagpe-pray. Hindi na tayo nag-iisip na minsan i-consider natin na temptation din yun. Diba? Yung click. No? Pigil-pigilin mo yung click na daliri mo, yung pang-click mo. Minsan pag nagsuswipe ka, pag ganon, para mahirap mag-click. Hindi kaya ilong. Okay. So, yan. Meron tayong mga buying decisions, and the basis is hype, social media, and economic factors. Kaya ko naman eh. May pera ako, ang dami kong pera, excess eh, mga gastos nga. No? Pag pupunta ka sa mall, lahat ng masasarap gusto mo kainin. No? So, because marami kang pambili, hindi mo iniisip yung pantulong. Hindi mo iniisip yung pangbigay ng blessing sa iba. Pang-invest sa ministry. Diba? So, marami pang pwedeng pagkagastusan tayo aside from personal happiness. Yan. Kaya mga kapatid, I hope that this message rings out, resonates sa ating mga puso, that what makes us decide for something should be controlled by the Spirit and not just by the flesh. Tayo po'y manalangin.